Ang magkapatid, nakatayo lang dun sa may waiting shed. Pinik up sila, kinuha sila katapos tinala sila sa Guadalupe. Sa loob ng van, bumabalik ng lakas ng dalawang babae. Kaya tinape ulit sila ni James Anthony at si Rowen, pinosa sila ulit. Huminto sila sandali sa isang barbecue store. Bumaba si Rowen at bumili ng barbecue at ng Tanduay rum. Then, pumunta na sila ng Tanawan. Doon sila nagpark malapit sa bangin. Nag-inuman sila at nag-session. Nilabas nila si Jacqueline. Pinasayaw habang ang mga lalaki nakapaligid sa kanya. Sinisira ang damit niya. Si Josman sinabihan si Francisco na simulan nang galawin si Mary Joy. Si Mary Joy nasa loob pa ng van. After 15 minutes, lumabas ng van si Josman at tinanong kung sino ang susunod. Si Rowen ang sumunod. Si James Anthony naman. Ang driver na si Alberto, ang konduktor na si Ariel. Inilabas nila si Mary Joy sa van. At pinasok naman si Jacqueline. Si Josman ang unang gumalaw kay Jacqueline. Pumasok si Davidson at ginalaw si Jacqueline. After ni Davidson, si James Andrew naman ang pumasok sa van. Dito, inutusan ni Josman si Rowen at Ariel na ihulog sa bangin si Mary Joy. At doon nila tinulak si Mary Joy sa bangin na ang lalim ay 150 meters. Inilabas nila si Jacqueline sa van, pero nakatakbo si Jacqueline sa kalsada. Sinundan siya ng grupo gamit ang van. Sinisigawan siya. May tricycle na dumaan. Sinakay ulit ng grupo si Jacqueline sa loob ng van at doon siya binugbog ni Rowen hanggang mawalan siya ng malay. Ang grupo bumalik sa Cebu City. Si Russia naman bumaba somewhere sa Ayala Center. September 15, 1997, ang mga members ng PNP Criminal Investigation Group ay tumungo sa Center for Culinary Arts sa Quezon City para arestuhin ang isa sa mga akusado, si Francisco Larrañaga alias Paco. Tinawagan ni Paco ang kanyang kapatid na babae. At ang kanyang kapatid na babae, tumawag naman kay Attorney Raimundo Armovit. Tinawagan ni Attorney Armovit ang mga pulis at sinabing illegal ang arrest. At sinabihang silang mag-meet na lang sa CIG headquarters sa Camp Crame. Dahil dito, inurong ng mga pulis ang pag-aresto. Ang kapatid na babae ni Paco at ang asawa niya ay tumungo sa CIG headquarters. Ang CIG legal officer na si Ruben Zacarias nag-order na itigil ang pag-aresto. Dahil sa assurance ni Attorney Armovit na dadalhin si Paco during the preliminary investigation. September 17, 1997, 9 a.m., umattend si Attorney Armovit sa piskal at nag-motion na si Paco ay mabigyan ng regular preliminary investigation. Denied ng piskal dahil si Paco ay nararapat daw ituring na detention prisoner. At dahil siya ay detention prisoner, inquest investigation at hindi regular preliminary investigation ang nararapat. Nag-warning si piskal kay Attorney Armovit. Kapag hindi na-present si Paco sa hapon, wini-waive na niya ang kanyang karapatan for preliminary investigation at magpo-proceed sa nakasulat sa Section 7, Rule 112 ng Rules of Court. Ang preliminary investigation ay isang proceeding na ginagawa para malaman kung may sapat na batayan o sufficient ground na magbubunga ng isang paniniwalang may matatag na pundasyon o well-founded belief na ang isang krimen ay nangyari. At ang respondent ay maaaring guilty ng krimen na yan at dapat mag-proceed sa trial. Required ang preliminary investigation kung ang kasong inirereklamo ay may parusang 4 na taon, 2 buwan at 1 araw o higit pa, regardless kung may fine o wala. However, ang preliminary investigation ay hindi required kahit na ang penalty ng kaso ay 4 years, 2 months and 1 day kung pasok sa Section 7. Under Section 7, kung ang offense ay nagre-require ng preliminary investigation. In other words, kung ang penalty ng offense ay 4 years, 2 months, and 1 day o higit pa,
at ang isang akusado ay inaresto ng walang warrant pero lawful ang pagkakaaresto at nagkaroon ng inquest proceeding, then ang information o complaint pwedeng i-file ng prosecutor diretso sa korte kahit wala ng preliminary investigation. Ang inquest proceeding ay isang investigation na ginagawa ng prosecutor kung ang isang tao inaresto at dinetain ng walang warrant of arrest. Ang inquest ay ginagawa para malaman kung valid ang pagkakaaresto, kung dapat siya manatili sa custody ng arresting officers, at kung dapat siyang kasuhan sa korte. Ang Article 125 ng Revised Penal Code nagsasaad ng time frame kung saan ang taong na-detain ay dapat ma-deliver o masampahan ng kaso within 12 hours kung light penalties, 18 hours kung ang offense ay punishable ng correctional penalties, at 36 hours kung punishable ng afflictive or capital penalties. Ang inquest ay nagre-resulta sa dalawang bagay: pag-file ng kaso sa korte o pag-release ng inarestong tao. Within the 12, 18, 36 hours, dapat ma-file ang kaso sa korte. Otherwise, dapat i-release ang akusado. However, pwedeng i-waive ng akusado ang time frame na yan. Kung nagkaroon ng warrantless arrest, ang naaresto ay dadaan sa inquest proceeding. Within 12, 18, 36 hours, isasampa ang kaso sa korte kung nakita ng piskal na valid ang arrest at dapat siyang kasuhan. Pero pwede i-waive ng naaresto ang time frame upang mabigyan siya ng pagkakataon para sa isang regular preliminary investigation at hindi isampa ni piskal ang kaso sa korte within the 12, 18, or 36 hours. Ang hapon ng September 17, 1997, hindi pumunta si Attorney Armovit at si Paco. Dahil dyan, ang prosecutor sinampa ang kaso sa korte for kidnapping and serious illegal detention on the same day. Ayon sa prosecutor, applicable ang Section 7 ng Rule 112 at dahil hindi nagpakita si Paco, wini-waive niya na ang kanyang right for regular preliminary investigation. Dahil sa final na kaso ni Piskal na issue ang warrant of arrest ng executive judge ng RTC, gabi ng September 22, inaresto si Paco. Nag-file sa Supreme Court si Margarita Larrañaga, ina ni Paco. Ito ay upang ipawalang bisa ang information na final ng piskal at ang warrant of arrest na in-issue ng executive judge. Sabi ng Supreme Court, ang Section 7 Rule 112 nagre-require yan na dapat lawfully arrested o valid ang pagkakaaresto sa akusado. Sa kaso ni Paco, hindi siya naaresto noong September 15, 1997 at ang aaresto sa kanya ay walang authority para mag-conduct ng isang warrantless arrest dahil ang nangyaring krimen naganap 2 months before. Ang valid warrantless arrests ay nakasaad sa Rule 113, Section 5. Under Section 5A, dapat ang krimen ay nangyari in the presence ng arresting officers. Under Section 5B naman, kailangan ng personal knowledge ng arresting officers. Hindi dapat statements lang ng mga alleged eyewitnesses. Saad pa ng Supreme Court, kung walang nangyaring arrest, ang Section 7 ay hindi applicable. Ang prosecutor ay dapat mag-schedule immediately ng preliminary investigation para ma-determine kung may probable cause. Hindi kailangan na mag-waiver muna ang akusado ng provision ng nakalagay sa Article 125. Specifically, yung time frame na nandoon before mag-conduct ng preliminary investigation. Hindi kondisyon na mag-waiver muna siya dahil wala namang naganap na pag-aresto. Agree ang Supreme Court na dapat may regular preliminary investigation before i-resolve ang issue kung dapat ba or hindi i-file ang kaso sa korte. Ang pag-file ng kaso sa korte ay nangangahulugang siya ay maaaresto at malaki ang posibilidad na hindi siya makakapag-bail at ang kanyang conviction maaaring magresulta sa death penalty. Kinatigan ng Korte Suprema si Paco at iniutos ang kanyang paglaya habang pending pa ang preliminary investigation. Pero, of course, justice is, I think, blind. Ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa kanyang paglaya, nabaliktad.